Grupong layong maghasik ng gulo gamit ang social media at online games. Alamin. At kilalanin si Lee, niloko ng asawa, namatayan ng 2 anak at nagka-cancer pa. Paano siya nakaranas ng himala? Dito lang sa The 700 Club Asia, susunod na. Magandang araw sa inyo. Ito po ang The 700 Club Asia. Ako si Kata Inocencio. At ako naman si Alex Tinsay. Muling nabubuhay ngayon ang usapin tungkol sa paghihigpit sa paggamit ng social media at online games ng mga kabataan, kasunod ng sunod-sunod na insidente ng mga karahasan sa mga paaralan. Dahil dito, nalanawagan ng ilang mambabatas para sa mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng digital platforms ng mga minor de edad. Ngunit para sa iba, hindi simpleng pagbabawal ang solusyon sa lumalalim na problema. Narito ang ulat. Binabantayan ngayon ng pamahalaan ang banta ng Nihilistic Violent Extremism o NVE na layong maghasik ng gulo gamit ang social media at online games. Ito ay matapos lumabas sa naging pagdinig sa Senado na naimpluwensyahan umano ng grupong 764, isang nihilistic violent extremist network, ang mga kabataang namaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Paano? Kinakaibigan muna. Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila. At saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain. Pinag-aaralan naman ng Department of Justice o DOJ bilang miyembro ng Anti-Terrorism Council kung pwedeng ituring bilang terorismo ang NVE. Pero ang problema ayon sa DOJ, walang batas at pulisiya na tutugon sa pagpasok ng NVE sa Pilipinas. Kaya isinusulong ngayon ng DOJ ang pagkakaroon ng batas na tutugon sa NVE. Dapat sa tingin namin ma-prioritize to. Dahil bagamat magagawa natin ang paraan ngayon, gamitin yung mga ibang batas para investigahan itong kasong to, mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema na gagamitin natin na hindi lang pinaparusahan bilang krimen to. Tinitingnan din lahat ng mga aspeto na sinabi natin, yung protection ng mga bata, koordinasyon sa mga ibang bansa, at yung mga iba pang aspeto ng NVE. Maliban sa pagbuo ng batas laban sa NVE, lumalakas rin ang panawagan ngayon ng pagpapatupad ng regulasyon sa access ng mga kabataan sa social media at online games. May mga nakahaing panukalang batas na ngayon sa Senado at Kongreso na layong limitahan ang access ng mga minor de edad sa social media at iba pang online platforms. Layunin nitong mabawasan ang exposure ng mga kabataan sa mapanganib na content, cyberbullying at iba pang negatibong impluwensya sa internet. Maraming bansa na sa buong mundo ang nagpapatupad ng mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga minor de edad. Para sa ilan, ang teknolohiya ay isa lamang kasangkapan. Nakasalalay pa rin umano sa gumagamit at sa paggabay ng mga nakakatanda kung paano ito makakaapekto sa isang tao. Sa gitna ng usapin, malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso at paghubog ng karakter ng isang tao, lalo na ng mga bata. Sabi sa mga Kawikaan, Kabanata 22, talata 6, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at hanggang sa siya'y tumanda ay hindi niya ito lilimutin. Ipinapakita nito ang mahalagang papel ng mga magulang, guro at komunidad sa paghubog at paggabay ng mga kabataan, hindi lamang sa kanilang paggamit ng teknolohiya, kundi maging sa kanilang mga gawi, asal at pananaw sa buhay. Ako si Joash Bermejo para sa CBN Asia News. Malaki talaga yung problema natin dahil walang ahensya
na sumasaklaw dito sa social media at ito nga nihilistic violence na nangyayari, ano? Hindi kagaya sa atin sa telebisyon, radyo, movies na covered tayo ng MTRCB. Hindi ba? Ito parang tila na bigla na lang kumalat itong opportunity ng mga tao to watch anything, no? In their ang problema pare nasa cellphone, nasa kamay ng mga tao. So I don't know kung paano ito masusubaybayan kahit ng mga magulang, no? Is yun nga, walang ahensya na nagko-cover nito, nagbibigay ng rules and regulations, limitations, punishment even, ano. Kaya itong ginagawa ngayon sa Senado at Kongreso, sana, for me dapat gawin nilang urgent na maipasa itong batas na ito. Para sa akin, Mare, alam mo ang problema na ito, matagal na ito. Napakarami ng mga nagbibigay ng mga warning tungkol dito sa mga posibleng panganib ng mga app na ito, ng mga game na talagang nag-i-espouse sila ng mga kasamaan. Harm, in fact, to others. Pero ang nakikita ko rito ay masyadong knee-jerk reaction tayo. Kasi kung yung ibang mga bansa pala, meron na mga pagbabawal na ginagawa. Ano bang ginagawa ng mga mambabatas natin? Kailangan looking forward tayo, lalo na ngayon sa technology. Kasi hindi mo pwede talagang itigil yan kasi yung internet hindi mo mabablock, pero may mga paraan. Kaya ngayon pa lang nananawagan na tayo sa DepEd kung meron man tayong cyberspace crime warfare, kailangan lahat yan pag-usapan na parang isang summit kasi namamatay yung mga tao. Hindi, kung meron ng batas, kagaya sabi mo, yung cybercrime, pwede namang amyendahan siguro yun, hindi ba? Kaya naman nilang yung laktawan yon at I think may mga rules na siniset pa nila . So baka pwedeng gawin na ngayon na, wag na tayong maghintay. Bagamat hindi lahat ng gumagamit ng online games o social media ay naapektuhan sa ganitong paraan, napakahalaga talagang bantayan ng mga magulang yung mga content at impluwensyang talagang makakaapekto sa pag-iisip ng kabataan. Hindi naman lahat ng games ay for entertainment, only makabubuti lalo na sa mga kabataang hinuhubog pa sa kanilang kabataan yung pag-iisip nila hindi paganap. Yan, totoo yan, Mahalaga ring tandaan nating hindi lang teknolohiya ang problema. Ang mas malaking tanong kasi ay sino ang gumagabay sa ating mga anak habang ginagamit nila ang social media o naglalaro sila ng online games. Bilang mga magulang, hindi sapat na alam lang natin kung nasaan sila. Kailangan ding alam natin kung ano ang kanilang pinapanood, nilalaro, pinaniniwalaan, at pinagdaraanan. Kapag meron tayong open communication sa tahanan, mas nagiging madali para sa mga anak na magtanong, magbahagi ng kanilang mga takot, o yung mga saloobin ba nila, at mga yung tukso na kanilang nararanasan. Sa huli, ang paghubog ng karakter ay nagsisimula sa tahanan. Natututo ang mga bata hindi lamang sa ating mga sinasabi, kundi sa mga nakikita nating ginagawa natin sa araw-araw. Bilang mga Kristiyano po, naniniwala tayo na ang pinakamabuting gabay sa buhay ay ang salita ng Diyos. Kapag si Kristo ang sentro ng pamilya, nagkakaroon ng matibay na batayan ang mga anak sa pagdedesisyon nila kung ano ang tama at ano ang mali. At sa panahon ngayon na napakaraming boses ang gustong makaimpluwensya sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, napakahalaga po na marinig nila ang katotohanan mula sa kanilang mga magulang at mula mismo sa salita ng Diyos. Kaya habang pinag-uusapan natin ang mga regulasyon, magandang tanungin din natin ang ating mga sarili. Naglalaan ba tayo ng oras para makinig at gumabay sa ating mga anak? Dahil sa huli, ang pinakamabisang proteksyon para sa mga kabataan ay hindi lamang mga limitasyon at pagbabawal, kundi ang paggabay ng mga magulang at pagtuturo sa kanila na ilagay ang Diyos sa sentro ng kanilang buhay. Mga nanay, mga tatay, tayo po ay mananalangin ngayon dahil naniniwala po kami nito ni Alex bilang mga magulang din na napakalaki po ng ating katungkulan sa paggabay po sa ating mga anak. Huwag na po natin hintayin pa ang gobyerno na kumilos dahil alam naman natin medyo mabagal.
Pero tayo po, nasa sa loob po tayo ng tahanan. Ang mga anak po natin ay kasama natin. Nasa sa atin to, meron po tayong magagawa. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, nakikita po ninyo kung ano po ang nagaganap sa aming kapaligiran, sa aming mga kabataan, sa ginagamit nilang social media. Diyos ko po, bigla na lamang pong sumulpot itong social media nang hindi po napipigilan. Kaya, Panginoong Diyos, ang aming pong kahilingan sa inyo ay tulungan po ninyo, lalong-lalo na ang mga magulang, na sila po ay maging bukas ang kanilang loob sa kanilang mga anak, na sila po ay maging mapagmahal sa kanila at sila po ay matuto ring makipag-usap sa kanila, makipagkwentuhan, magtanong kung ano po yung nagaganap sa buhay ng kanilang mga anak. At nang sa gayon ay sila po ay magabayan at malaman din po kung ano po yung kanilang mga problema at kanilang mga kinakailangan. Na sa pamamagitan po ng sama-sama nilang pagsasalo-salo at pagkikwentuhan ay hindi na po nila bibigyan ng panahon yung kanilang pag-gaming na kanya-kanya po silang kwarto, kanya-kanya po silang cellphone na kanila pong inaatupag at hindi na po sila nag-uusap. Sa oras ng kainan, sana po ay ibitawan ng mga cellphone na yan at sila po ay magkwentuhan at nang sa ganun po ay sila po ay magkakilalanan. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, turuan po ninyo ang mga pamilya na manalangin, na magtiwala po sa inyo, Panginoong Diyos, na gayon kayo po ang maging sentro ng kanilang tahanan. Dahil kapag nandyan po si Jesus, ang lahat po ay may kasagutan, ang lahat po ay maaring maisaayos. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos, at inyo pong dinidinig ang aming panalangin. Amen. Susunod, paano nananatiling matatag si Lynn sa kanyang pananampalataya sa gitna ng pagkawala ng 2 anak, pagtataksil ng asawa at pakikipaglaban sa cancer? Abangan yan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Tinatanong ko rin nasaan nga ba ang Diyos sa aking sitwasyon? Matagal na tiniis ni Lynn ang pagtataksil ng kanyang asawa hanggang dumating ang araw na naisip na niyang wakasan ang kanyang buhay. Nag-sorry ako, sorry mga anak, pero hindi ko kayang mabuhay. Hindi ko ganun. So, at nangiimin ko siya, biglang sabi ko, hindi ko kayang humarap sa Diyos. Kung magpapakamatay ako, hindi ko kaya. So, tinapon ko yung mga gamot. Hindi ko na lang siya ininom. Sa gitna ng kalungkutan, nakahanap ng panibagong lakas si Lynn nang kanyang makilala ang Panginoon sa tulong ng kanyang hipag. I thought kaya ko on my own, but hindi ko kaya. Sabi ko, babalik ako sa iyo, pero ayusin mo yung pamilya ko. Ayoko walang tatay yung mga anak ko. Hindi man nawala agad ang kanyang mga problema, natagpuan naman niya ang pag-asang kay Kristo lamang matatagpuan. Subalit nang magpatuloy ang pagtataksil ng kanyang asawa, gumawa si Lynn ng isang mahirap na desisyon. Ay, oo. Magkaibigan kami for almost 8 years na. Matagal na rin kami nagsasama. Ang tuluyang hiwalayan ang asawa. To me, the annulment was freedom, and I sought the Lord about it. I can redeem my name. I can redeem my person. Parang ang tagal kong binaboy din yung sarili ko because I remained in that kind of relationship. Dobleng kayod ka, nagampanan yung role ng tatay at role ng nanay at the same time. Ang hirap nun. Akala ni Lynn tapos na ang pinakamabigat na laban, ngunit makalipas ang ilang taon, nagkasakit ng malubha ang kanyang anak na si Kevin. Mga 2013 pa lang, na-notice ko na naglilimp siya. So sabi ng doktor, nagtataka siya. Bakit nangyayari yun kay Kevin? Because Kevin is not even athletic and is still young. And hindi naman siya na-aksidente. Sumailalim sa hip replacement si Kevin.
Pero patuloy na lumala ang kanyang kondisyon. Sa pagkakataong iyon, nakumpirma na may lupus si Kevin. And by that time, ang inaatake na ng lupus, hindi lang yung kanyang femoral leg, but yung kanyang lungs at saka yung kanyang brain. Na-comatose si Kevin dahil sa kanyang kondisyon at isang dasal ang nasambit ni Lynn sa Diyos. Sabi ko kay Lord, hindi ko bibigay sa'yo anak ko. Sa'yo man o kay Satanas, hindi ko yan ibibigay. Sabi ko, gan, buhayin mo anak ko, buhayin mo anak ko. 3 araw akong lumadapa sa Diyos na buhayin niya anak ko. On the 3rd day, pinakinggan ako ng Diyos. Humingi ng tubig si Kevin. Nabuhay siya. Sa pagkakataon ding yun, tinanggap ni Kevin si Jesus sa kanyang buhay sa tulong ng isang church pastor. Pero makalipas lamang ang ilang taon na numbalik ang kondisyon ng kanyang anak. Sa kabila ng walang tigil na panalangin, dumating ang sandaling kailangan niya rin itong bitawan. Sabi ko, anak, naririnig mo pa ako, di ba? Naririnig mo pa ako, anak. Let's recite Psalms 23. Tapos, trinay siya i-revive mga 7 times. Mga doctor until yung sabi ng anak ko, Mami, tama na, kawawa naman si Kevin. So, hindi na. We let him go. But hindi ako galit sa Diyos sa pagkawala ni Kevin because somehow God prepared me for it. Subalit, hindi pa man siya lubusang nakakabangon sa pagkawala ng anak, panibagong pagsubok na naman ang dumating nang ma-diagnose si Lynn ng stage 2 breast cancer. May sakit pa lang si Kevin, nakakapako na siya. And nung diniagnose akong cancer, may peace din sa heart ko. Because I have given it over to the Lord ahead of time. I mean, I have turned myself over to you na bahala ka na. Hindi ako natatakot. Sa tulong ng Diyos, nalampasan ni Lynn ang operasyon at gamutan. So for 5 years, I was in remission hanggang noong 2021. Freedom in the sense na every time papacheck up, kasabihin ng doctor, oh, walang tumor marker. Your tumor markers are good. Okay, wala akong nakakapa na bagong growth. Big C, cancer is not the big C. Big C is Christ. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kanyang mga pagsubok. Habang naghahanda ang kanilang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon, isang trahedya ang nangyari na kumitil sa buhay ng kanyang panganay na anak na si Jed. Hindi kita naiintindihan, Lord. Pero I surrender to your will. Binabalik ko ang aking anak ko sa iyo. Tanggapin mo kasi alam kong naging makabuluhan yung buhay niya. Alam kong napakabuti mo siyang anak. At alam ko sa iyo siya pupunta. Salamat dun sa 38 years na ipinahiram mo siya sa akin. Sinasali ko siya sa iyo. Ang daming tanong sa isip ko pero papasalamat ako at pinupuri pa rin kita. Binabalik ko siya sa iyo. Buong tapang niyang ipinaglaban ang hustisya para sa kanyang anak. Ngunit sa bawat pagkatalo sa kaso, lalo lamang napuno ng galit ang kanyang puso. Pang-4 na beses na kami talo. Galit na ako sa Diyos. Sabi ko, bakit hindi mo kami binigyan ng justice? Nasaan ka? Bakit nakapikit ka lang? Hindi ba kitang-kita mo yun eh. I mean, even if the judges denied it, walang evidence at wala na. Nakita mo yun, Lord. Bigyan mo ng justice yung anak ko. Habang pasan ang matinding lungkot at hinanakit, muling sinubok ang kanyang kalusugan. I didn't grieve properly. So it took a heavy toll on my body. Kita doon na meron 2.5 cm na bukol sa aking stomach. Kasi sinasabi ng isang doctor, it can be a metastasis of the breast cancer kasi hindi ka nagpa-chemo. It's possible na nag-recur siya. Pag CT scan ulit, hindi lang pala yung aking stomach ang may bukol. Mas malaking problema yung bukol sa liver because it was 13.5 cm. It occupies 75% of your liver. Dahil na rin sa masidhing panghihina ng kanyang katawan, ay kinailangang makonfine si Lynn. Doon niya muling naranasan ang presensya ng Diyos. Sinasandig niya yung ulo ko sa dibdib niya. And naririnig ko yung kanyang heartbeat. And ina-assure niya ako
You will not die. You will not die of cancer. You will live. And God led me through those traumas and allowed me to say, okay, Lord, I forgive them. Every single one of them, Lord, I forgive. Even the killer of my son, I forgive, Lord. I gave them over to the Lord. Hindi lang, nag-release ako ng forgiveness sa kanila. I release blessings upon them. Unti-unting bumalik ang kanyang lakas, lumiit at tuluyang nawala ang mga bukol sa kanyang katawan. So, sabi ng doctor, surprise ako. Sabi niya, pwede ka na umuwi. The chemotherapy worked. So, gumanda ng gumanda. Sa hospital pa lang, nag-improve yung aking situation. Lumiit na yung pamamanas ko. And unti-unti, but very gradually, bumabalik yung aking lakas. At the end of the day, we were able to pay for everything. Hindi nagkulang si Lord ng provision. Sobra-sobra pa. Pero higit pa sa himalang natanggap niya sa kanyang kalusugan, ang pinakamalaking himala ay ang kapayapaang natagpuan niya sa Panginoon. I'm most thankful to God na nakilala ko siya. Na He knows me and I know Him. Because there's nothing else in the world that can compare with knowing who God is. I can really say na I have the joy of the Lord because I know who my God is. Alam mo, Mare, ako habang pinapakinggan ko yung testimony ni Lynn, parang shock ako hindi ko maisip na para sa isang tao ay sunod-sunod, no, matindi. Ang naiisip ko lang talaga, blessed tayo. No? Kasi, although nakayanan ni Lynn, it took so much, especially the toll that the damage in her body, in her mind, in her heart, na pati siya naapektuhan. So, ang masasabi ko lang, talagang kailangan natin si Lord araw-araw, i-declare natin because una, the peace, there was a disruption of peace. So, para sa akin, talaga, peace is a position. Okay? And be still sabi, doon sa storm, sabi niya, peace, be still, sabi ni Lord. So, para makuha natin yung peace, talagang magtiwala lang tayo sa proseso ni God. Magtiwala tayo sa kanyang pagmamahal. No? So, stand in the position of peace. Huwag tayong magpanik, huwag tayong magalit sa mga tao. Siyempre, denial, yun ang unang dapat nating labanan. No? And then, let's confess na God is a good God. Amen. So, decision yun pare, no? Yes. Kailangang desisyonan mo na hindi ako magpapatalo dito. Di ba? Kasi alam ko, and aminin natin, minsan darating sa tao na give up ka na lang, either galit ka sa lahat, galit ka pa nga sa Diyos. Posible yun, di ba? May mga nagagalit pa sa Diyos dahil why does He allow? Di ba? Why does He allow? Sabi nga nila, bad things or evil to happen even to good people. But seriously, are we really good? Di ba? Are we good enough? Di ba? It's only when we really have faith in God, you know, that we might even consider ourselves to be good, because I think God is only looking for faith. Hindi ba? Hindi nakukuha sa iyak ang Panginoong Diyos kung hindi sa pananampalataya natin sa Kanya. I really believe God is impressed with our faith, not even our tears, you know. So, ang importante po yung tayo ay, sabi nga ni pare, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Ang mga himala kasi ay parang mga palatandaan na nagtuturo sa atin kung sino ang ating Diyos. Ipinapakita nila na hindi siya malayo o walang pakialam sa ating pinagdaraanan. Nakikita niya ang ating mga sakit, naririnig niya ang ating mga panalangin, at kumikilos siya sa mga paraang minsan hindi natin inaasahan. At isa sa mga mahalagang aral sa kwentong ito ay huwag po tayong tumigil na manalangin. Sabi sa Psalm 62:8, trust in Him at all times. O people, pour out your heart before Him. God is a safe place for us. Maaaring hindi laging oo ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Minsan ay ayokong sabihin hindi, kasi ang sabi ng word ng God is always yes and amen, naantala.
no? Pero maaari tayong magtiwala dahil yung delay, it's not a denial. It's still developing para sa atin. Siguro pare, dahil ibig rin na rin sabihin doon is sometimes hindi nasasagot according to what they want. Di ba? Because God has a different, correct, better answer doon sa inyong katanungan. So talagang sumasagot talaga ang Diyos sa ating panalangin. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon na tila imposible nang malagpasan, tandaan mo na ang Diyos na gumawa ng mga himala noon sa Biblia ay siya pa ring Diyos na kumikilos hanggang ngayon. Maaaring hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo, pero kapag nagtiwala ka sa Kanya, makikita mo ang Kanyang kapangyarihan, katapatan, at pagmamahal na kumikilos sa iyong buhay. Kung gusto mong maranasan ang pag-ibig, kapatawaran at bagong buhay na nagmumula kay Jesus, bakit hindi mo buksan ang iyong puso sa Kanya ngayon? Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat ng mga problema mo bago ka lumapit sa Kanya, kundi kung ano ka man ngayon, with all your problems, lahat ng kabigatan, ibigay natin sa Kanya. Mananalangin po ako ng pagtanggap sa Panginoon at kung yan ang nais ng inyong puso, sabayan ninyo ako. Father God, salamat po sapagkat sa narinig naming testimonya sa kwento, Lord God, talagang matindi ang pwedeng mangyari sa amin sa mundong ito. Hindi po kami exempted, pero one thing, Lord God, na dapat naming pakatandaan, hindi nyo kami pinarurusahan, Panginoon, kundi, Lord, nagpapaalala ka sa amin na nandiyan ka. At nasa amin ang response, ang desisyon kung magtitiwala sa iyo, kung bibigyan ka namin ng paintulot na kumilos sa aming buhay. So right now, O Lord, in the name of Jesus, Panginoon, Lord, tinatanggap ko ang iyong offer, Lord God, na ibigay ko sa iyo lahat ng aking kabigatan sapagkat ang pangako mo sa iyong salita, lahat kayo na nabibigatan at nahihirapan, kunin ninyo ang aking pamatok. Tanggapin ninyo ako at ngayon, Lord, binubuksan namin ang aming puso. We invite you to come into our hearts, Lord. We lay down before you all our troubles, all our problems, all the burdens that we carry, Lord God, because we know, Lord, nothing is impossible with you. And your yoke is easy. Hindi kami nakadisenyo na mabuhay, Panginoon, sa sarili lamang. Kailangan namin ng tulong mo. Inanyayahan ka namin sa aming puso. Manahan ka, O Diyos, at tinatanggap ka namin bilang aming sariling Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, nagtitiwala ako sa inyo, sa mga pangako ninyo. I pray that you would give me a fresh season and a new chapter in my life because I believe in you and you have a great plan for me. In Jesus' name, amen. Susunod, mga residente ng General Santos City na naapektuhan ng malakas na lindol, problema ang malinis na inuming tubig. May tulong bang darating? Abangan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa prayer center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Naglinog, wala gyud may tubig sa taas kay naguba ang katong ginahulugan na mog tubig, so diri na lang mi sa bomba. Magbaba namin diri sa sa ubos para magwag tubig para namin ilim nun og panghugas sa mga kanon ingana. Usod kayo kay taas pa jud ang gasolina, then kaning ga tricycle mi
og wala ko'y tricycle kay gabaktas mi. Lisod kaayo kay init pa jud ang layo. 14-year-old Rebe Ann used to just grab water from a nearby water source. But after that massive 7.8 magnitude earthquake broke their local water supply, fetching water has become a daily battle. Every single drop they use for cooking and drinking now has to be hauled from the community deep well. But because the ground shook so violently, the quality of the water supply was affected. Like ing-ani siya kanang pag mag-inom mi like magkuha mi sa galon, di ba naiga balas. So ginaulat lang namo pag magbaba ang balas like ing-ani siya o magbaba siya. Bago na mo ilim nun. As soon as Operation Blessing learned about this, we jumped into action. We brought in our mobile water filter system and set it up at the local community center. It's not just helping Rebe Ann's family, it's serving all the neighboring communities too. This ensures that as these families slowly rebuild after the earthquake, they'll at least have clean, safe water to keep them going. Salamat day sa naghatag og blessing sa amo ang biskan diri sa tanan tribal village nakadawat sila tinabang sa tanan nga naghatag pati ang Operation Blessing. Mong salamat Operation Blessing. Ang masasabi ko lang, Operation Blessing, salamat sa tubig. Ang tubig ay buhay. Ay, totoo po yan. Dahil nakita naman natin, napanood natin sa nung nakaraan, di ba sa news na yung gumuguho, ang mga building, ang mga bahay. Hindi lamang po naman yung syudad ang naapektuhan eh. Maging yung mga kababayan natin, mga tribo, mga lumad, mga tivoli, nandun po sa mga liblib na mga lugar na hindi inaabot ng tulong. Pero ang Operation Blessing po, yan po ang pinupuntahan natin. At kagaya ng nakita ninyo, ngayon po ay may malinis na tubig ng maiinom ang ating mga kababayan. Kaya kung gusto mo ring makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan, partner with CBN Asia today. Bahagi ng inyong donasyon sa CBN Asia ay magagamit ng Operation Blessing. Yan ang po ang humanitarian arm ng CBN Asia na naghahatid ng malinis na tubig, pagkain, at iba pang mga basic necessities sa mga kababayan nating higit na apektado ng mga sakuna. Kaya iskan na ang CBN Asia QR code na nasa inyong screen para mag-donate at tumulong sa kababayan natin. Sa mundong puno ng ingay at iba't ibang impluensya, naway manatiling ang Diyos ang pinakamalakas na tinig na maririnig natin ng ating mga anak at pamilya. Sapagkat kapag si Kristo ang sentro ng tahanan, may kalakasan, kapayapaan tayong harapin ang anumang hamon ng buhay. Ang sabi sa salita ng Diyos sa mga Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Kung nakatulong sa iyo ang programang ito, partner with CBN Asia so we can continue airing more inspiring shows for you. Tumawag sa numerong nasa screen o scan ang QR code to send your support. God bless you more. And more. Shalom, shalom. Ngayong Martes, Anong himala ang kailangan ni Jerry para matakasan ang pagsusugal at iba't ibang bisyo? Wala na talagang pag-asa. Parang dead end na talaga ng buhay ko. may himala pa bang naghihintay kay Baby Paige sa gitna ng kanyang matinding pagsubok? Kung pakiramdam mo, wala ka nang malalapitan o maaasahan, ang mga kwentong ito ang magpapatibay sa iyo. The Miracle You Need! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.